pumasok na naman siya dun. Nag counterflow siya. Solidly yan guys ha. Kasi kung ganito ang isang rider at namamasada, delikado mga pasahero niya dito. Ayun oh, panay singit niya oh. Ano to, angkas, move it. Grabe to oh. Kanina ko pa to napapansin guys oh. Angkas yung kanyang jacket, nakamove it ng helmet yung backride, tapos talagang panay ang singit. Talagang nagmamadali siya, hindi ko alam kung bakit. Di ba sa ganitong mga platform, galing kasi ako ng Joyride eh, meron tayong tinatawag na maximum speed. Pero siya, talagang ano siya oh, sumisingit, panay ang zigzag. Parang wala siyang kasamang pasahero. Ako, nag-iisa ako sa motor ko, pero hirap na hirap ako sumingit. Siya talagang bawat makakita siya ng butas, talagang papasukan niya. At mayroon siyang pasahero, estudyante, o siguro nagmamadali. Ay, ang bilis, hindi natin maabutan. Kanina ko pa siya napapansin, ngayon ko lang siya na video. Tapos panay pa busina yung mga nasa unahan niya. Ayan oh. Ayan, nag-counterflow na naman siya. Solid lane, sinasalubong niya. Ito guys, sa unahan natin oh. Delikado to sa ano, sa mga pasahero. Ayan oh, talagang sinasakop niya buong kalsada. Oh ayan, pumasok na naman siya dun. Nag counterflow siya. Solidly yan guys ha. Ang mahirap dito, hindi natin malaman kung ano ba talaga yung platform niya. Kasi angkas yung kanyang jacket, pero move it yung helmet ng backride. So hindi natin masabi kung anong company to. Kasi kung ganito ang isang rider at namamasada, delikado mga pasahero niya dito. Ayun oh, panay singit niya oh. O, tapos yung signal light niya steady pa, hindi pa niya tinatanggal. Hindi natin malaman kung kakaliwa siya or kakanan. Ayan, pumasok na naman siya doon. Ang bilis niya. Guys, tingnan natin kung anong gagawin niya kapag nasa unahan tayo. Wala na. Ayan o, pumasok na naman siya. Pasok na naman. Okay. Pasok na naman.
Dadalhin niya sa aksidente yung kanyang pasahero. Grabe. Malupit to. Hindi maliliit ang pasahero dito pero pwedeng mamatay. O, pasok ka naman. Solid lane yan guys ha. Hindi natin masabi kung angkas eh. Ayan na naman. Panay ang ano niya sa ano, sa solid lane. Panay ang kanyang overtake. Delikado. Kawawa ang pasahero sa iyo, boy. Hindi naman masamang magmadali, no? Kung talagang gusto mong makahabol ng kota. Kasi ako man nung nasa joyride ako, guys, kapag gusto ko makakuha ng quota, so nagmamadali din naman ako, pero hanggat maaari hindi ko kinakalimutan yung top speed natin na 60 kph. At saka kapag may pasahero ako, hanggat maaari hindi ako nag-overtake sa mga ganyang solid lane, kasi iniisip ko yung pasahero ko. Hindi ako, although hindi siya naman nakikipagkarera, wala naman tayo nakikitang kakarera ngayon, pero yung the way ng pagdadrive niya na talagang mula kanan hanggang kaliwa, talagang lilipat siya kung kailan niya gusto, na alam mo yung talagang wala siyang training, wala siyang proper training pagdating sa paggamit ng motorsiklo na pamasada, kasi wala siyang takot eh. So medyo delikado yung pasahero kapag ganito yung mga rider. Isip, nakita nyo na kanina, di ba, yung jeep na palabas, nakalabas na yung ulo ng jeep, nakalagpas na doon sa gitna dito sa solid lane, pero siya talagang gumanon pa rin para pumasok, di ba? Eh paano kung may mabilis na sasakyan or motorsiklo din, di aksidente inaabot, nandamay pa siya. So angkas yung kanyang uniform, move it yung helmet, so hindi natin ma-recognize kung ano ba talaga yung kanyang company. So sa mga rider, sa mga nagtatrabaho ng tulad niyan, mga taxi, motorcycle taxi, so mag-ingat-ingat tayo mga bossing. Huwag nating ilagay sa peligro yung ating mga pasahero, kasi sa huli tayo rin naman yung problema, tayo rin yung mapapahamak. Kasi meron tayong top speed, meron tayong proper training na dinaanan, na syempre bawal yung pasigsag-sigsag sa daan, bawal yung counterflow. Overtake walang problema as long as safe at hindi mo mailalagay sa peligro yung pasahero, so okay lang yan. Pero yung mag-overtake ka at lalagpasan mo yung solid lane, bawal na bawal yan. Nasa training yan eh, nasa exam yan kapag kumukuha ng lisensya. Ito mga to, ayan o, diba? Ayan o, lumalabas sa solid lane, so bawal po yan. Ang pwede ka lang magpalipat-lipat, itong ganitong klase ng guhit, itong putol-putol na guhit, pwede kang kumanan, pwede kang lumabas, and as long as safe yung iyong paligid, clear. Yan, tulad nitong ginagawa ko, pwede ako lumipat kaliwa kanan. Pero yung papasok ka na dito sa solid lane na to, so bawal po yan. So napakadelikado. O ito, yung putol-putol na guhit, yan, pwede tayong kumanan, pwede tayong lumipat sa kaliwa, as long as safe, wala tayong mga nasa likod. So kailangan lagi mong gagamitin yung side mirror mo para makita mo yung mga, kung sakaling meron ka nasa likod. Baka mamaya paglipat mo meron palang nakatutok sa iyo, di ba? So yan, pwede po yan. So wala lang, napansin ko lang kasi parang nakakatakot. Ako yung natatakot para sa pasahero. Estudyante yung pasahero niya.
Kasi sa ang turo sa amin, hindi ko lang alam kung magkakaiba tayo ng trainee, ano. Kasi sa joyride, kahit maliit yung pasahero mo at sabihin niyang bilisan yung takbo, wag na wag mong susundin. Dahil kapag na-aksidente ka at napatunayan na lumabag ka dun sa protocol, so hindi ka sagutin ng insurance. So kapag sinabing 60 kph top speed, kailangan hanggang doon ka lang. 60 lang yung pinakamabilis na takbo. Pero kung lumampas ka doon at na-aksidente ka at napatunayan sa investigasyon, so kawawa ka. Kawawa yung pasahero mo, diba? So walang insurance na mananagot sa iyo. Imposibleng magkakaiba ng protocol. Alam ko pare-parehas yan. Kahit sabihin pa ni pasahero na, kuya bilisan mo kasi nagmamadali ako, so bawal po natin sundin yun. Nangyari sa akin yan before, nung nagbabiyahe pa ako. Nakuha ko yung pumasok sa akin yung booking around 8:30 ng gabi. Nasa Las Piñas ako, dyan sa may tapat dyan sa may Pamplona. So pumasok yung booking, kukunin ko siya sa may Pulang Lupa, Las Piñas. Papunta siya ng Telecare o Teleperformance dyan sa Shaw Boulevard. Okay, isipin mo yung layo nun, from Las Piñas to Shaw Boulevard. Ang pasok niya is 9 o'clock, 9:30 pumasok yung booking. Ang gusto niya mangyari, ayaw niyang malate, kailangan makarating doon ng eksaktong 9 or before mag 9. Sabi ko sa customer, ma'am, medyo alanganin tayo pagka ganong kabilis yung takbo natin, kasi nasa Las Piñas tayo, puro traffic yung dadaan natin. Nagalit siya. Sabi niya, ang dami mong sinasabi kuya, kung hindi mo kaya tumakbo ng ganun, i-cancel mo, sabi sa akin. So kinancel ko. O diba, ang ibig ko sabihin doon, hindi pwedeng magmarunong ang pasahero sa driver, dahil nilalagay ni pasahero yung buhay nyo sa peligro. Kahit pa malate ka, wala akong pakialam. Kung ayaw mong malate, pumasok ka ng maaga, diba? Ganun lang yun. Isipin nyo naman guys, Las Piñas to Shaw Boulevard, 30 minutes gusto niyang mangyari. Palabas pa lang ng Las Piñas papuntang Service Road Parañaque, baka abutin ka na ng 1 oras sa traffic, diba? So sinasabi ko to dahil hindi pwedeng marunong si pasahero sa driver. Pwede lang magmarunong si pasahero dun sa mga way na alam niya na mas malapit. Ayan, pwede siya mag-request. Pero yung takbo, hindi niya pwedeng pakialaman yan na top speed 60 gagawin yung 100, parang ganon, or 120. Yun, hindi nila pwedeng pakialaman yun. Kahit magalit si pasahero sa'yo, wala siyang laban pagdating sa sistema ng mga motor taxi company, kasi yun yung protocol diba? So yun, sa mga kapwa ko rider, lalo na yung nasa mga namamasada sa mga motorcycle taxi, so lagi yung tatandaan guys na dapat kayo yung may hawak ng manabela, kayo dapat yung mas alam ninyo yung ginagawa ninyo. Hanggat maaari, kung ano yung trainee na napagdaanan nyo, yun dapat yung sinusunod nyo. Wag na wag kayong susuway doon sa mga batas na yun, doon sa mga protocol na yun, kasi pagdating sa insurance, wala kayong makiklaim kapag nagkaroon ng aberya. Alright, so yun lang, maraming salamat. Ride safe everyone, and syempre sa ating mga subscribers, thank you so much guys, sa lahat ng aking mga followers. At syempre kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like and share, and hit na rin po itong ating notification bell button for more videos. Alright, so yan, hanggang dito na lang mga bossing. Magandang umaga sa ating lahat, and see you on next vlog. Thank you so much, bye bye.